I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload pages, updates. Kung nakikita nyo yan, Navarra. Aba, grabe ano. Talaga masisipag itong ating mga autoridad, mga kapulisan, mga kasundaluan, mga kababayan. But anyway, shoutout sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino in OFW. But anyway, ayan, basahin po natin kung ano man ito. Siyempre, negosyo, mga kababayan. Ito yung mga highlights, Ayan. Nako, talaga naman, oo. Goes. Talaga. Parang mga tawas lang, mga kababayan. Ang tindi, para may pangalan ng bawat supot, Naku po. Kawawa ang buhay ng mga Pilipino pag ito nakalusot, mga kababayan, parang mga tawas lang na matigas, or kaya mga asin, salt. Wow, grabe, tende nito, mga kababayan. Ang laki kasing perang makuha dito pag ito nakalusot Kanya lang hindi nakalusot. Bakit kanyo? Ito, sabi ng Philippine Agency, mga beswa, 15 hours ago. So, today is July 13. Hindi, mali. August 13, 2025. Operatives of the Philippines Drug Enforcement Agency size 20 kilograms of suspected ayan, worth of 136 million. Dami. Arrested and wanted, bro. Ayan, suspected and his cohort on Tuesday, August 12, kahapon pala, August 12. Yes, 15 hours ago. Ayan. Goes. August 12, 2025 night in San Pablo City, Laguna. Kaliwan. Agay. Ay, grabe ito, mga kababayan. Kahit saan, mga bes. Talagang marami talagang nahuhuli ng mga kontrabando. Dapat ito, imbestigahan nila kung saan banda yung talagang supplier dito, mga kababayan. Especially po yung mga paggawaan baga. Tiyak may paggawaan dito yan. Hindi lang talaga matutuntun Kasi dahil alam po natin sa mga port area, sa mga terminal, nakabantay ang mga natin, kapulisan, mga kababayan Totoo yun. Diba? Dapat ang ginawa nila, hanapin nila yung mga supplier na talagang nagsusupply sa kanila. Palagay ko mayroong mga mga paggawaan dito ng mga kontrabando, mga kababayan. Hindi lang matutuntun Kasi kung sa port, dadaan sa port terminal o saan man, hindi sila po nakakalusot Hindi talaga as in. Kaya nakikita natin yung mga gabundok na nahuhuli ng mga BOC, PDEA, NBI, yung mga kontrabando. Grabe. Matindi, mga kababayan. Kaya masasabi po natin na dapat yun ang hanapin, yung pinanggalingan. Biro nyo, parang mga asin yan. Iba na mga nagko-comment, good job PDEA and PNP, continue arresting those involved in illegal drugs. Ayan, wala nabudol tayo ng 6 months na patitigilin daw, joke lang. Din pala, sinulo lang pala nila noon. Paniwala naman mga DDS. Diba yung pangako ni Digong, 6 months. Yung pala protector ng drug lord, di kayo naloka. Diba, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ang pinakamaganda dito, wala pong natukhang. Pero grabe, ang daming nahuhuli, local man or international. Kusang sumuko ang mga kontrabando. Yes. Kasi nung panahon ni Digong, nag-ooperate sila ng palihim. Ay, totoo yun. Siyempre, ayaw nilang mag-post ng mga ganitong kalaking mga kontrabando. Sus, Mariusip. Yung mga proud DDS dyan, narabid pro-China, taas ang mga kamay. Marcos Araneta and Romualdez, oy, sayang naman. Di ba?
gawain ng amo nila, pinagbibinta kay Pangulong Marcos Jr., di kayo naloka. Eh, di ba? Sabi ni Digong gumagamit siya ng illegal na, Mary Jane. Good, yung batikos nila na walang nahuhuling drug lord. Sila din naman pala puro Ferris ang nalalambat. Yes, yung panahon ni Digong, yung mga lang yung mga user lang Pero yung mga drug lord, wala. Wala silang nahuhuling ganyan kabigat na tao. Totoo yun. Sana po ipakita ang mukha ng mga, yan na nga pinakita na naka-side view lang. Ang titigas ulo ng ilang Pilipino, ang tatamad nila magtrabaho. Maghanap ng marangal na trabaho baga. Ang gusto nila yung madalian. Ngayon, di nga kayo sa loob ng kulungan. Kukulong talaga mga yan. Kaya nga, sabi ko, parang sumisikip na yung mga kulungan sa Metro Manila, lalo na sa Bilibid. Lalo na guys, yung mga banyaga, talagang makikita nyo, nakakulong sila as in. Sa totoo lang. Grabe na ang lakas ng loob ng mga dito. Kasi ang akala nila, di ba? Ang akala nila, makakalusot sila sa Marcos administration. Hindi talaga. Sa panahon ni Digong, malakas ang loob nila, nag-operate sila ng tahimik. Ito, pailalim, nga. Mayroon talagang paggawaan ng ng mga illegal na kontrabando. So, napaka-swerte natin si PBBM nakaupo. Bakit kanyo? Kung hindi siya nakaupo, sigurado. Baka lahat ng Pilipino ay adik na. Kasi nakakalusot sila Nung panahon ni Digong, nag-o-operate sila ng patahimik. Diba, sabi ni Las Cañas or Batabuto, protector ng kontrabando, mga drug lord. Sa totoo lang. So, yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless, Philippines.